Ayan, good morning. Nandito po tayo ngayon, umuulan, no? Kaya tayo po hindi gumamit ng mic. Kaya ito po, naka-voice over tayo ngayon. Ayan, mas malinaw po, di ba? Kaya lang, mas gusto ko kasi yung actual kung sinasabi at nare-experience ko. At naririnig ninyo yung pag nahihirapan talaga sa pag nagda-drive, no? So, ayan. So, dito po tayo sa may SB Road, no? So kalakasan po ng ulan, hindi po ako nakapag-mic kasi niyan dahil nga po hindi waterproof yung mic na ginagamit natin. So ito, chill ride lang po tayo dahil nag-chill din tayo sa lamig niyan. Ayan, ito yung mga hindi ko napansin dahil nagmo-moist yung lens natin sa helmet. Ayan, kung nakita nyo meron palang signage dun sa kabila, dun sa right side kanina na daanan natin. So ibig sabihin po nun, meron po palang ginagawa dito, road close po siya. Kaya pinaikot po kami dito. So nagsunuran din kasi ibang motor sa likod ko kaya yun. Ayan. Maririnig niyo po din yung lakas ng ulan. Talagang mabigat yung tubig. Isa po sa kalaban po ng isang nagmomotor ay ulan po talaga, no. Kasi lagi pong basa, lagi pong saka madulas, syempre, delikado po yung kalsada. Ito po naman ang kagandahan dito sa gamit po natin. Wala po kayo nakikitang error sa panel niya o sa dashboard niya. Tuloy-tuloy lang po tayo. Kung minsan may makikita po kayo dyan na parang nagbabright. Yun lang naman po yung napansin ko. Pero yung nilagyan ko na po ng mga nilinis ko po yung contacts. Naging okay naman na po siya, wala pong lumalabas. Siguro kung medyo nagda-dry na yung mga nilagay ko, yun, babalik po siya, no? Yung pa ilaw-ilaw po siya. Pero hindi po siya nagba-blackout. Kasi pag sa dati po nating gamit, kapag yan nagbi-blink ng ganun, kumukurap na yung panel. So kung isa rin kung nakikita ninyo nagbi-blink yung panel, yan po ay sa camera resolution po yan, no? Yung frames per seconds. Kaya po nagkakaroon ng blinking, static kumbaga. Pati po yung mga ilaw, kung mapapansin niyo yung ilaw ng ibang sasakyan, pagka nagbi-blink din po siya. Ganun din po yung pumapasok sa frame niya. So yan, ito palabas po siya etong SB Road, palabas po siya ng C5 or Mindanao Avenue. So dahil nga po doon ginagawa, dito po tayo napadaan. At ito, ayan, lagi pong may catch basin po dyan, lagi pong may baha dyan. Yan po yung resulta po nung tuloy-tuloy na bagyo ng ulan, yung kalsada po natin nasisira, no? I think normal naman po masira yan dahil po sa bahay nga po yung mga pader nasisira po 'di ba? Kahit na sigurong pag laging basa nagiging weak din yung So pag natuyo po ulit yan, tibay po ulit yan. Parang puno lang po yan Pagka tibay po ng puno di ba? So yan, ito Mindanao Avenue na po ito. So ito yung sinasabi ko na pag kayo pakaliwa, pa U-turn, dapat nandun na kayo sa side ng pa left turn, no? Nasa left na kayo. Hindi yung dun pa lang kayo sa dulo, saka kayo kakaliwa. Medyo abala po sa ibang motorista yon, no? Kasi haharangan nyo po yung daan ng padiretso. At also kung may mabilis, baka matumbok po kayo, masagi pa po kayo. Kayo rin po yung masasaktan at worse may mangyari pang masama, di ba? So yun, meron pong water flow diyan sa part na yan, kaya dandaan lang, may agos. Kasi minsan nakala nyo ganun lang, baka napupush niya ng konti yung yung lumot na. Kailangan aware po tayo sa mga ganung bagay. So isa rin po sa kailangan pong yung bantayan. Ayan, medyo pumapasok po kasi yung tubig sa kapote natin, no? Kasi pang ko po itong kapote na to pang patong ko lang po siya, kaya medyo mas maluwag ang kinukuha ko. Dahil naka-pads tayo, yung riding jacket talaga, para kung sakali wag naman hindi tayo madiretsuhan ng tama, direct impact sa katawan. At least may padding. O kaya po medyo
sumisingit, no? Yung pasok ng ano dyan sa fuel, ano, ang tawag dyan, manggas pa tawag dyan. Yan, so, ayun. Pero, okay din naman tong gamit nating kapote na to. Ito po ay, ano ba pronunciation? Quechua. Ayun, Quechua. Ayan, parang, ano yan, kapilido po natin, ano. So, ito po ay nabili ko sa Decathlon, no? Sa SM Fairview. Ayun. So, papunta tayong Quirino Highway, kaya dito tayo sa pinaka inner right. Ayan, so magra-right turn tayo dyan sa Quirino Highway. Then, ayun, dire-diretso na tayo dyan. So, daily, makikita ninyo po, kung hindi po nakapag-post, minsan nalolobat po yung aking GoPro, yung ating camera. So, daily po nating gamit. Yan po yung makikita ninyo naman ruta. Pero, syempre, iba-iba din yung dinadaanan natin. Mahirap na dahil tayo po ay laging nadaan, hindi natin alam, baka mamaya may nag-aabang. So yun, kung ano man yung abang, hindi natin alam kung positive o negative, no? Mas mabuti na rin tayo maraming naikutan at na ano, dahil wala naman tayong gasolina, so mas maganda, mas marami tayong naikutan, di ba? Nakakapasyal din kasi tayo kahit paano ikot-ikot. Ito yung stress reliever ng mga nakamotor minsan din eh. Yung makapasyal-pasyal kahit papaano, ano. Saka isa rin pong cure, no? Para sa akin cure yung mga ganitong lagi tayo nagmamaneho. Yung nakakabisado pa rin natin yung mga directions. Hindi siya yung tipong saan nga ba yun? Paano nga ba pumunta doon? So at least yung ano natin, yung mind natin, yung memory natin nandun, no? Kahit papaano. So taas ang kamay kung sino mag-agree, no? Na nakaka-fresh ng ano ang mga directions na pinupunta natin. So yun nga lang po talaga, nakita nyo mga challenge natin sa bilang pagbumotor. Ngayon po lahat po nakakapote. Ayan. So sabi nga may mga nagko-comment, wag daw poncho gamitin. Pero ako actually, komportable ako sa poncho eh. Kaya lang, maganda rin naman talaga naka two-piece, no? Kasi yung two-piece po, yung pants, no? Saka yung pang-upper natin. Kasi mas hindi po siya hinahangin, no? Pero kung mabagal lang naman po tayo, ito sa akin yung poncho kasi pwede ka naman din magtago. Kasi wala naman tayong gitna, no? Ibig sabihin, may flooring tayo. Pwede tayong magtago doon. Kasi yung iniwasan natin sa poncho, yung mga naka-decambio na may kadena na pwedeng hanginin yung poncho papunta doon sa kadena, tapos kainin ng kadena yung poncho. So, yun lang. Sharing lang din naman yun para sa mga nakita nating tayo po ay naka-experience na witness yung mga ganong senaryo. Kaya tayo ay nagsishare lagi ng road safety rin, no? Paalala lang po yan mga yan. Yung iba po ayaw pa nilang maniwala, okay lang po yun kasi hindi nyo pa nga na-experience, baka hindi nyo alam na possible na pangyari. Pero ako, more on sharing po tayo sa kung ano yung mga nangyari na sa ating paglalakbay sa kalsada. So, ito, malapit na ako sa may Macro. Alam niyo ba yung Macro? Ito po, malapit na tayo sa hypermarket na dati pong Macro. Yung mga hindi po nakakalam, ang Macro po is siya po yung parang para sa sa panahon ko, siya yung unang SNR, no? Yung mga membership shopping na yan. So, ayun. Dito na lang po siguro at na tayo. Malapit na rin tayong humaba masyado sa ating video. Okay, dito na lang po. Maraming salamat po. Okay, ayos pa tayo dyan. Okay, sige po. Yun. So, okay. Once again, Marvin Chua Motovlog po. Maraming salamat po. Salamat din po sa mga nag-subscribe. Subscribe, okay. Bulol pa, no?